Sa Kremlin ngayon, inihayag nila ang ganap na pagbabago ng posisyon sa negosasyon ukol sa pag-aayos ng digmaan sa Ukraine na nagsasabing sa kasamaang palad, maaaring tumagal pa ng matagal ang digmaan. Sabi ni Putin, ang umano'y pag-atake ng Ukrainian drone sa tirahan ng presidente sa Novgorod region ay magpapahigpit sa posisyon ng Russia sa negosasyon at magre-resulta sa ganting atake laban sa Ukraine. Kasabay nito, tahasang sinisisi ng Kremlin ang Ukraine sa pagtatangkang pabagsakin ang negosasyon. Sinabi ni Zelensky na handa siyang makipagkita kay Vladimir Putin kahit kailan at paano, basta't hindi ito matatakot, ngunit natatakot daw si Putin. Dahil nalaman na itinago na ang presidente ng Russia sa isang bunker at inilihim ang kanyang kinaroroonan. Pero ang mahalaga, sinisira ng Russia mismo ang negosasyon. Ang pinununo ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov ay naghayag na hindi papayag ang Russia sa tigil putukan para magsagawa ng referendum. Ngunit igigiit nila na ang mga gawa-gawang 10 milyong Ukrainian sa Russia ay dapat ding bumoto sa halalan ng presidente ng Ukraine. At dagdag pa ni Lavrov, hindi na lang basta Nazi ang mga Ukrainian, kundi mga rasista pa kung gusto nilang patayin si Putin. Pero ang pinakamahalaga, diretsahang sinabi ni Lavrov na hindi makikipagkasundo si Putin sa kasalukuyang pamahalaan ng Ukraine. Kaya ibig sabihin, ipagpapatuloy lang ng Russia ang digmaan. Ako si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa description ng video na ito. Mga kaibigan, napapansin nyo ba kung gaano tayo naakit na panoorin ang mga negatibong balita? Sigurado ako na karamihan sa inyo, pagkagising, agad kinukuha ang telepono para basahin ang mga pinakabagong balita. At ang mga negatibong balita talaga ang mas nakakaakit ng inyong pansin kaysa sa mga karaniwang balita. Bakit ito nangyayari at paano natin maiiwasan ang overload ngayong bagong taon at pista opisyal? Para maintindihan ito, hinihikayat ko kayong panoorin ang video na ito. Ang link ay lumalabas ngayon sa inyong mga screen at ilalagay ko rin ang link ng video na ito sa description. Inirerekomenda kong panoorin ninyo ang video na ito. Siguraduhing mapanood ninyo ito dahil napaka-interesante ng psikolohikal na trick ng ating utak na nagtutulak sa atin na tumutok sa mga negatibong balita. Ngayon, sinabi sa Kremlin na di umano'y ang pag-atake ng mga Ukrainian drone sa tirahan ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa Novgorod region ay magdudulot ng paghihigpit ng posisyon ng Russia sa negosasyon para sa mapayapang pagresolba ng sigalot. Babanggitin ko ang sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin, Dmitry Peskov. Layunin ng teroristang aksyon na pabagsakin ang negosasyon. Ang mga diplomatikong epekto ay magre-resulta sa paghihigpit ng posisyon ng Russian Federation sa negosasyon. Hindi ibubunyag ng Russia kung ano mismo ang magiging anyo ng paghihigpit ng kanilang posisyon sa negosasyon. Alam ng ating mga sundalo kung paano, ano, at kailan tumugon sa mga epekto sa militar. Diretsang sinabi ni Peskov na hindi pa alam ng Kremlin kung paano sisirain ang negosasyon. Pero siguradong makakaisip sila at ipapaalam sa mga Amerikano. Tinawag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na kasinungalingan ang paratang ng pag-atake sa bahay ni Putin. At sinagot ito ni Peskov ng isang sipi. Nakikita natin na mismong si Zelensky ay sinusubukang itanggi ito. At maraming kanluraning media na sumusuporta sa rehimeng Kiev ay nagsisimulang palakihin ang issue na parang hindi ito nangyari. Ngunit ito ay isang lubos na walang katuturang pahayag. Pero ang nakakatawa, sinabi ni Peskov na mula ngayon, ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Putin ay ililihim na. Pero nang tanungin siya tungkol sa mga ebidensya ng pag-atake at tungkol sa, pakinggan ninyo, kung may 71 drone na na-shoot down gaya ng sinabi ni Lavrov, dapat may mga debris, mga piraso ng wreckage. Diretsyong sinabi ni Peskov na walang ebidensyang ipapakita. Basta magtiwala na lang kayo sa salita ng mga Ruso, ayon sa kanilang sinabi. Hindi ko iniisip na kailangan pa ng anumang ebidensya dito kung may ganitong kalaking pag-atake ng mga drone na. Dahil sa maayos na trabaho ng ating pangunahing unit ng depensa sa himpapawid ay napabagsak at na-neutralize. Pero tungkol sa mga labi, wala akong masasabi dyan, mas bagay na tanungin ang ating mga militar tungkol dito. Pero pagkatapos noon, binanggit ni Peskov ang pinaka-importanting ideya na sa totoo lang ay ilang beses ko nang sinabi sa aking mga programa at ilang buwan na ang nakalipas.
Matagal ko nang sinasabi na ang pangunahing ideya ng Kremlin ay alisin ang Ukraina at Europa mula sa mga pag-uusap tungkol sa Ukraina at Europa. Ang ideya ni Putin ay kumbinsihin si Donald Trump na silang dalawa ay maaaring hatiin ang mundo sa pagitan nila at pagkatapos ng digmaan ay tahimik na magnegosyo at magkalakalan ang dalawang bansa. Parang sinasabi na walang sariling lakas ang Ukraina at Europa. Ang Ukraina daw ay dapat protektahan ng Rusya at ang Europa ay nasa ilalim ng Amerika. Siyempre, ang negosasyon ay dapat Amerika at Rusya lang, hindi dapat kasama o kinakatawan ang Europa at Ukraina. Sa lahat ng negosasyon ni Trump sa mga Ruso, laging sinusubukan ng Kremlin ipilit ang ganitong lohika sa usapan. At itinataguyod nila na kailangan daw ng direktang negosasyon ng mga Amerikano at mga Ruso para pagdesisyonan ang kapalaran ng Ukraina at Europa. At dito tayo napupunta sa sandali kung saan nagkasundo na sina Zelensky at ang mga leader ng Europa na sa Enero pupunta sila sa Washington para makipagkita kay Donald Trump upang sama-samang bumuo ng mga desisyon at pagtibayin ang mga ito. Hindi pabor kay Putin ang ganitong pagkakaisa. Kaya naman sinabutahin niya ang ganitong paglalapit at pilit niyang ipinapakita kay Trump na ang dahilan daw ay ang Ukraine na di umano'y umaatake sa tirahan ng presidente ng Russia at ang Europa na di umano'y ayaw tapusin ang digmaan. At ngayon, sinabi ni Peskov na kahit na may tangkang pag-atake sa tirahan ni Putin, hindi pa rin umaalis ang Russia sa proseso ng negosasyon. At narito ang sipi. Ang Russia siyempre ay magpapatuloy sa proseso ng negosasyon at dialogo, lalo na sa mga Amerikano, mga presidente, na siyang dapat patunayan. Itinuloy din ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation na si Sergey Lavrov ang ganitong lohika at inakusahan ng Russian minister ang Ukraine ng terorismo. Ayon kay Lavrov, na para bang ang pag-atake ng Kyiv sa tirahan ni Putin ay muling nagpatunay sa teroristang katangian ng grupo ng mga tao na iligal na humahawak ng kapangyarihan sa Kyiv. Nakakatawa. Dahil mukhang napansin ni Lavrov na malinaw sa matinong miyembro ng pandaigdigang komunidad ang inimbento niyang Russian na katangian ng Kyiv regime at ang sinikong ugali ng mga dayuhang taga-suporta nito. At sa kontekstong ito, ang mga salita ng Russian, ang Ministry of Foreign Affairs ay nagbanta rin tungkol sa pag-aayos ng digmaan sa Ukraine. Sinabi niya na kung hindi titigil ang kriminal na pulisya ng Kyiv, imposible ang tagumpay ng negosasyon. Diretsahan niyang sinabi na bukas pa rin ang mga Ruso sa pag-uusap sa mga Amerikano, pero sa mga Ukrainyano at Europeo, parang wala ng saysay dahil ayon kay Lavrov, hindi marunong makipagkasundo ang mga Ukrainyano at ang mga Europeo ang sumusuporta sa kanila. Noong panahon ni Trump, hindi tumulong ang Amerika sa Ukraine. Hiwalay ang grupong ito, pero magpapatuloy tayong mag-usap. Anong uri ng hayop ang dapat mong maging para, tulad ni Lavrov? Magsinungaling at ibintang sa Ukraine ang terorismo, natsismo at rasismo. 4 na taon ng araw-araw na nagtatanggol ang Ukraine laban sa mga pag-atake ng daan-daang drone at mga misil mula sa Russia sa mga mapayapang lungsod. Pero hindi lang iyon. Naalala mo bang pabor si Trump sa referendum sa Ukraine ukol sa planong pangkapayapaan? Sinabi ni Zelensky na posibleng ipareferendum sa buong bansa ang pag-atras ng hukbong Ukrainian mula sa Donbas. Sabi niya, posible ito kung magkakaroon ng free economic zone sa rehiyon at papayagan ng sambayanang Ukrainian. Sabi niya, kailangan nating umatras ng ilang kilometro, pero dapat din daw gumawa ng katulad na hakbang ang Russia at iatras din ang kanilang mga puwersa ng ilang kilometro. Sabi ni Zelensky, kung walang referendum, hindi niya magagawang gawin ang desisyong ito bilang presidente, pati ang parlamento, dahil bawal ito sa batas ng bansa. Narito pa ang isa niyang sinabi, hindi lang tungkol sa batas. May nakatira doon na halos 300,000 katao na hindi basta-basta pwedeng mawala. Habang may referendum, pwede ring gawin ang eleksyon para sa presidente ng Ukraine para malinaw ang pagiging lehitimo. Di naman tinatanong yan ng matinong tao, pero may ilan pa ring nagtatanong. Akala natin may solusyon na, pero sinabotahe ng Kremlin at si Lavrov pa ang nagbigay ng bagong kondisyon. Ayon sa ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya, dapat bumoto sa halalan ng presidente ng Ukraine ang mga Ukrainian sa Rusya. At dito na, sinabi ni Lavrov na lahat ng mga negosasyon na isinagawa nitong mga nakaraang linggo ay nauwi lang sa wala. Lahat ng iyon, pasensya na, ay puro kalokohan. Bakit? Dahil kay Zelensky,
Hindi balak ni Putin na pumirma ng kahit ano. Muling binanggit ni Lavrov ang mga gawa-gawang kwento ng Rusya na ang kapangyarihan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay natapos na noong Mayo 2024. Sa kanyang personal na opinyon, dapat makakuha ng mandato ang pamunuan ng Ukraine para makipagkasundo sa kapayapaan sa pamamagitan ng halalan. Sabi ni Lavrov, posible lang ito sa halalan, isang bukas at tapat na eleksyon na lalahukan ng lahat ng puwersang pampulitika. Kailangan, sa huli, bigyan ng pagkakataon ang sambayanang Ukrainian na hanapin ang kanilang kapalaran, kabilang na ang napakaraming kinatawan nila na naninirahan sa Russia. Hindi dapat gawing dahilan ang pagboto para pansamantalang itigil ang labanan at muling armasan ang sandatahang lakas ng Ukraine. Ngayon, panoorin ninyo. Hindi posible na kontrolin ang halalan sa Rusya sa nakalipas na mga 25 taon. Wala namang totoong halalan, maging tapat tayo. Anong halalan sa Rusya? Si Putin ang nasusunod. Ginagawa niya ang gusto niya. Wala silang pakialam sa konstitusyon ng Rusya. At ang mga nasa kapangyarihan ay yung mga gusto ni Putin, yun lang. Hindi talaga makokontrol ang halalan sa Rusya at hindi rin masasabi na patas ito. Kaya ang Kremlin, siguradong maglalagay ng sarili nilang kandidato at gagawa ng resulta na pabor sa kanya. Hindi ko alam, baka sina Azarov, Yanukovych o iba pa. Tapos hindi rin tatanggapin ng Kremlin ang botohan sa Ukraine. At uulit na naman, paikot-ikot lang. Ayaw ng Russia ng kapayapaan. Ang gusto ng Russia ay tunay na kontrol sa buong Ukraine at yun ang isinusulong nila ngayon. Dito, kailangan mong maging tanga at bulag para hindi mo ito makita. Ito ang planong sinusubukang ipatupad ng mga Ruso. Ngayong araw, tahasang sinabi ni Lavrov na tutol na ang Russia kahit sa seguridad na garantiya para sa Ukraine mula United States at European Union dahil hindi raw Ukraine ang poprotektahan ng kanluran. At ang CP, kriminal na rehimen ni Zelensky. Parang gusto ko na talagang sabihin, ipaliwanag nyo na kay Donald Trump na hindi lang siya niloloko ng mga Ruso, kundi, pasensya na, ginagawa pa siyang kung gagamitin ko ang salitang kalye ng mga Ruso, tanga. Isang ganap na tanga. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe at pindutin ang kampanilya. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Piliin ang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.